Hello! Ako po si Antonieta Gomez, isang pediatrician dito sa Our Lady of Lourdes Hospital. Ang pertussis or whooping cough ay kilala din bilang 100 days cough, tosperina, or yung tinatawag nating ubong dalahit. Ito ay respiratory illness na very contagious. It is highly contagious and caused by Bordetella pertussis. Ang Bordetella pertussis ay kilala na mula pa noong 1906. Mula exposure, maaaring magkaroon ng simptomas 7 to 10 days after. Ang pertussis ay maaaring magsimula bilang isang mild cough and colds na maaaring tumagal ng 2 weeks kung hindi ito magkakaroon ng tamang treatment. Pagkatapos nito, maaari itong masundan ng violent fits or violent coughing na maaaring tumagal ng 6 to 10 weeks. Dito makikita natin yung sunod-sunod na pag-ubo ng pasyente, hirap na hirap silang huminga, and in between their coughing, pwede silang magsuka, pwede silang magkaroon ng broken ribs dahil sa tindi ng pag-ubo at matinding pagkapagod. Ari din silang magkaroon ng lagnat at panghihina. Yung mga pasyente na less than 6 weeks old, pwede na hindi sila magkaroon ng pag-ubo. Pero makikita natin na sila ay nagkakaroon ng tinatawag na cyanosis or they are turning bluish. Pertussis can affect all age groups. Pero may tinatawag tayo na vulnerable population. Sila yung mga pasyente na less than 5 years old, makikita din natin na yung mga incompletely vaccinated with unknown vaccinations or never vaccinated at all, yung mas madalas na nagkakaroon ng pertussis. Ang pertussis ay maaari nating iwasan. Unang-una, kinakailangan na tayo'y may strong immune system. So how do we get an immune system na malakas? So first, eat a nutritious diet, regular exercise, at kinakailangan, importante pa rin ang breastfeeding. Pagkatapos, huwag nating kakalimutan, good hygiene. So yung ating pagsusuot ng face mask, pwede tayong maghugas ng kamay with soap and water. Kung walang soap and water, pwede tayong mag-alcohol. And then, dun sa pag-ubo, huwag nating kakalimutan na magtakip ng bibig. We can use tissue, wipes, or pwede din takpan natin ng ating mga braso ang ating bibig sa pag-ubo. Since pertussis is a vaccine-preventable disease, kinakailangan na meron tayong bakuna laban sa pertussis. So as early as 6 weeks old, pwede nang pabigyan ang mga bata ng DPT. Ito ay kasama doon sa ibinibigay na primary immunization as early as 6 weeks kasama ng Haemophilus influenzae type B, hepatitis B, and polio vaccine. Pagkatapos, pagtungtong naman ng 11 to 18 years old or 9 to 18 years old, kinakailangan na silang bigyan ng Tdap. Ang mga buntis ay kinakailangan ding bigyan ng Tdap. Maaaring tanungin ang ating mga OB-GYN sa Our Lady of Lourdes Hospital para sa tamang schedule ng pipibigay ng Tdap sa buntis. Ngayon, para naman sa mga adults na hindi nabakunahan ng Tdap ever since, pwede silang magpa-Tdap anytime. Kung sakali na mayroong simptomas ng pertussis, pwede naman na mag-self-isolate agad. Kasi di ba nagsisimula siya bilang cough and colds, hindi naman natin agad alam kung ito'y isang simpleng trangkaso lang or siya ay pertussis na agad. So kinakailangan mag-self-isolate, lumayo na tayo dun sa mga vulnerable population, lalong-lalo na dun sa mga bata. Second, maaari po tayong magpa-check up, Sa Our Lady of Lourdes Hospital, lagi po tayong may doktor sa Medical Arts Building. Sa ating emergency room, 24/7, bukas po siya. Masasagot po nila ang inyong mga katanungan sa inyong mga sakit at kayo po ay mareresetahan ng tamang gamot. Always remember, do not self-medicate.
Mayroon po tayong mga doktor na maaaring magbigay sa atin ng tamang reseta at lagi pong tatandaan kung ano yung reseta, sundin po ang reseta. Huwag po tayong mag-shortcut, tapusin ang gamutan upang tayo po ay magkaroon ng magandang kalusugan.